Hay nako, breaking news! Ito po, may natuklasan po panibago si Senator Rodante Marcoleta. May isiniwalat po, no? Meron po mga ibang kontraktor at empleyado po ng DPWH na lumalapit po at sinasabi na ito ay handang tumistigo. Nako, yari na. Magtago-tago na yung isa dyan. Marami sila pero isa lang muna. Kasi paano ba naman? Biglang nagkasakit. Brace neck na pag uwi. Ayoko magbanggit ng pangalan pero tip ko nasa Amerika. Di ba? Nagkasakit, nagfile ng leave, medical leave, health issue. Oh. Iisa na naman ang proseso nila. Magnanakaw ng napakaraming kaba ng bayan, mawawala, magtatago, pagbalik may brace, may wheelchair na. Tapos yung pera nasa kanila na. Pag nagpalit ng administrasyon, ayan na, sa kanila na yung pera, gagasusin na nila. Oh, kawawa, taong bayan. Magsasakripisyo na naman. Pahirap na ng pahirap, lalong mas humihirap sa mga ito. Diba? Walang solusyon eh. Bakit? Gusto kasi ng mga makakaliwa eh, mababait eh. Uy, wag yan, wag yan. Nako, kung sa panahon ni Duterte, alam mo kasi ganito yan eh. Yung panahon na 6 years ng Pangulong Duterte, kulang yun kung pag-uusapan. Bakit? Kasi una, nagkaroon ng pandemic. Kalahati ng tao niya nawala eh. Natulog eh. Diba? Saka 6 years kulang eh. Kailangan ipagpatuloy yun. Kaya nga ito si Sara Duterte, inaasahan ng taong bayan. Bakit ba inaasahan si Sara Duterte? Kasi siya lang yung may kakilala. Yung tatay niya na kamay na bakal. Diba? Hindi naman natin sinasabi pagpapatayin lahat. Hindi yun, masama yun. Pero, anong kailangan ng mga to? Yung takot kasi. Ngayon walang takot lahat eh. Diba? Libre gumawa eh. Ginawang lisensya ang pangungurakot. Ngayon, hindi natin alam, babalik yung isang nasa Amerika. Eton, kontraktor, sabi ni Marcoleta, may lumalapit sa kanya. Oh, mga Supreme Crooks, naiipit na, susunod na si Tambonjing. Biruin mo, sino ba nagsiwalat nun? Si Basti Duterte yata, ang ano ni Sal-en dati 200 million lang. Ngayon, ang Sal-en ni Tambonjing, 3 billion. In 3 years, saan mo kinuha yung 2 billion na wala kang negosyo? Kung ang negosyo mo lang, restaurant halimbawa, kahit ikaw ang pinakamalaking restaurant sa buong Pilipinas, hindi mo kikita ng 2 billion yon in 3 years and a half o 2 years and a half. Saan nyo kinuha yon? Sabi sa sikap daw. Nak ng titing naman, oh. Kung buhay si Hitler. Di, wag naman si Hitler. Di ba? Nakakainis eh. Pinagluloko tayo, harap-harapan na. Tapos pa nagsalita, ididemanda nila. Di ba? May karapatan ng bawat Pilipino magsalita. Eto, binato po yung mga diskaya sa bahay nila. Lahat ng binato, ididemanda yata kakasuhan. Di ba? Sila pa biktima. Taong bayan pa ang may kasalanan. Di ba? O eto, pakinggan nyo. May isang senador na pilit nilang pinagbibintangan. Hindi naman natin sila sabing wala siyang kasalanan o pinagbibintangan natin. Tayo ay hindi naman tayo gigitna. I mean kasi, may mga senador o isang senador na to, pilit nilang idinadawit at yung pa ang pinaka parang yung pinaka main event. Pakinggan natin muna si Senator Rodante Marcoleta, ha? Oh. Ay, ito muna pala. O, ito. Ito muna pala, bago yan, ha? O, ito. Tignan nyo. O. Bubusisiin ng Bureau of Custom ang may-ari, ang mga ari-arian ng mga kontratista kabilang ang mga luxury car, yate, eroplano at helicopter. Ang kakapal ng mukha. Magkano isang helicopter? Sige. Mahal pa sa Ferrari to. Kung yung isang kotse sa sakyan 165 million, ang isang helicopter, hindi ka makakabili ng 100 milyon. Kumpitin nyo kung magkano helicopter dyan. Sige, kumpitin nyo kung magkano helicopter. Baka 1 billion to eh. O 900 million eh. Oh, kung ikaw halimbawa, may 1 billion ka na sa bangko, bunga ng pagsisikap mo, bibili ka bang helicopter, uubusin mo lahat ng pinagsikapan mo, ang helicopter ata 800 million, 900 million, wala na matitirang pera sa'yo. So, ibig sabihin,
may pera kang pumapasok sa buhay mo na hindi mo pinaghirapan. Kaya ganun-ganun na lang bibili mo helicopter. Okay sana kung ikaw ay malawakan eh. Malawakan ng business mo, matagal ka na nagbi-business. Halimbawa, may-ari ka ng isang restaurant na sikat, katulad dito sa Pilipinas, ayoko nilang banggitin. Yung may karapatan yon. Ramon Ang, pwedeng magbarko yan. Willie Revillamed, ha? Yung sahod niya, pagkakaalam ko, hindi ko yung pagkakamali, ha? Doon sa ABS-CBN natin sa Wawawin, noon pa yun, ha? 2005 pa yun, mga ganon. Ang sahod niya, ang laki pa nun. Yung inflation rate to, tsaka yung mababa pa. Mataas na yun. Kumbaga sa, dati, panahon 2005, magkaroon ka ng 1,000, marami ka ng pera. Oh, 1,000 ngayon, para 100 na eh. Oh, ito na. Sa panahon ng Willie Revillame, ang alam ko lang, kung di ko pagkakamali, kumikita siya doon sa Wawawi ng 2 million ata a day. Parang si Vice Ganda, malaki ang talent fee. Doon yumaman to mga to, pati sila Big Soto. Kaya yumaman siya dahil sa talent fee nila. Siya na host, siya na producer, siya na lahat, si Willie Revillame. Kaya deserve ni si Willie Revillame makabili ng helicopter. Kahit 1 billion pa yan. May wheel tower pa siya. Kayang-kaya niya bilhin niya dahil sa mga naipo niya tapos yung mga negosyo. Yung, kilala yun. Eh, itong mga to, wala namang kilalang negosyo to eh. Kung meron man 2 restaurant, maliliit pa. Appraise mo. Huwag mo sabihin yung restaurant kumikita ng 1 billion isang taon. Eh, daig mo pa yung mataas na restaurant at mga sikat. Diba? Oh, pinagduloko tayo ng mga to, yan oh. Helicopter upang matiyak ang nabayaran ng tamang buwis at may kumpletong papel sa mga ito. Kasunod ng investigasyon sa anomalyang flood control projects. Ayon sa BOC, ang hakbang na alinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay masusisayatin ang mga posibleng irregularidad na sinakasangkutan ng mga kontratista. Yung mga kontratista, huwag niyong sasaktan, kausapin ng maayos, ayaan nyo ay kung di bigay, ayaan nyo na pray. Yan ang leader. Wala akong kilalang leader na duwag. Handaan nyo. Sa lahat na nabasa ko, history. Middle Ages. Panahon ng mga Israelita, panahon ng mga Middle Ages, panahon nating era na to, wala akong nakitang leader duwag. Bukod tangi lang dun sa isa. Di ko sabihin kung sino yun. Dahu pala isipan. Di ba? Oh, kung kay Duterte to, nako, baka i-rocket launcher to. Matatanda noon nang iniimbestiga ng ahensya ang mga luxury car sa pagmamay-ari ng pamilyang Diskaya, itinuturong bilyon-bilyon na kontrata sa DPWH. Ang kakapal ng mga pagmumukha ng mga to, nakakapag-init ng dugo. Oo, totoo lang. Nakakakulo ng dugo ng mga to eh. Antitigas ng mga pagmumukha. Oo. Diba? Imagine, saan nyo nakuha yung kapal ng mukha nyo? Ha? O, si Satanas, mayayamot sa inyo eh. Inuunahan nyo si Satanas sa impyerno eh. Inaagawan nyo si Satanas sa trono niya eh. O, mainit pa kasi issue, konting oras lang dead na issue, walang nakulong, walang nabayad, lalong yumaman ng mga mabubulsa corrupt lideres natin, kahit anong walang nakukulong, nananagot, nakinurap, kawawa Pilipinas, walang magawa, natuturang nagtuturuan, walang umamin, wala talagang aamin. Ang kalabas-labasan pa, taong bayan ng masama, ikukulong pag may lumaban. Katulad nito sa Diskaya, binato nila, totoo naman, mali yung binato nila, mali yun. Bagay na mali yun. Pero kung alam mong mali yun, hindi na masaktan yung tao sa loob ng Diskaya compound huwag ka na dapat magdemanda. Pabayaan mo na lang yung bugso ng tao damdamin, doon man lang sana maibsan. Ay hindi pa rin pinakawalan didemanda Hindi, may mga justify naman na tinatawag sa puso natin kung may natitira pa tayo kakarampot na konsensya. Like, kung ako yun ako yung Diskaya. Pagpalagati inosente ako, napagbibintangan ako. Kasi sa akin yung mga project, tapos nagbabaha. Tapos hindi sumisipot yung pinapatawag, susumpi na asawa ko. O pinagbabato yung bahay ko. Wala naman ako doon pero nabalta ako pinagbabato. Sa tingin nyo gaganti ako yung mga tao na yon? Hindi. Hindi nila alam ang ginagawa nila sapagkat ako inosente. Payaan nyo silang batuhin yung bahay ko. Huwag lang masasaktan. Pag may nasaktan, doon tayo kikilos. Ganun! Wala nasaktan.
bakod lang yan, paggawa natin yan. Hayaan nyo, pintura lang yan, burahin na yan. Pabayaan nyo sila para yung damdamin nila kahit paano maibsan. Yun ang tamang pag-iisip ng isang taong payapang utak dahil yung kanyang kinakamkam na kayamanan, pinaghirapan niyang mabuti. Di ba? Pero kung isang kayamanan hindi mo pinaghirapan, makakaisip ka ng mga bagay na gugulo sa utak mo, na magkakaroon ka ng isang mga maling paraan. Di ba? Oh. Yun. Yun ang sinasabi ko, mga mga kamunti. Ito. Oh, anong gagawin ngayon dito? Yate, meron pala, natuklasan. Meron pala eh. Helicopter. O, dumako tayo kay Rodante Marcoleta. Senator, Vice President, future. Pasok. Nagpaparamdam ang ilang kontraktor at opisyal ng DPWH na interesado silang tumistigo kaugnay sa umunoy mga anomalya sa flood control projects. Ayon po yan kay Senator Rodante Marcoleta. Nakatutok si Ian Cruz. Sa gitna ng mga pagdinig sa mga umano'y anomalya sa flood control projects ng gobyerno na kundi substandard, ghost projects. May mga interesado raw na tumistigo na nagpaparamdam na kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Rodante Marcoleta. Merong mga pillars, kaya lang, ang aking sinasabi, gusto ko munang makita yung extent ng kanilang sasabihin bago, kung wala namang bago, paano naman. So, pinakamaganda, ma-determine natin, ano ba sasabihin mo? Meron ka bang ituturo? Magtatapat ka ba? Pagkatapos, saka natin titimbangin. Ilan daw dito ay mga kontraktor, pero may mga taga-DPWH rin. Kinukumbinsi yung nagtapat eh. Marami kasing nakarinig. So sabi ko, puro dinig lang yan. Gusto ko, meron talagang lilitaw na magsasabi. Mga substandard project, mga ghost project, imposible na walang kurakot. Palagay natin walang kurakot. Sige, walang kurakot. Lahat na ilaan sa project. Ghost project eh. O sige, wag muna yung ghost project. Dumungo tayo sa substandard. Nailagay. Ang tanong dito, sino ang gumawa? Sino ang pumirma? Yung substandard na yon. Yun dapat ang imbestigahan. Kasi pag siya may ganyan. Ba naman? Ikaw ba naman yung bahay mo ginawa ng construction worker? Halimbawa, 20 construction worker ginawa. Yung 20 na yun, kilala mo. Tama. Tama, yung 20 na construction worker sa bahay mo, kilala mo lahat. Ha? Nung matapos yung bahay mo na ginawa, matapos, tapos yung bahay na yung proyekto mo ay gumuho, tapos pinagbibintangan ka ng tao, sasabihin mo, hindi mo kilala yung gumawa. Wala kang kinalaman doon. Sa'yo dumaan yung pera, may nagkapirmahan kayo. Hindi naman isang ano yan nang laro-laro lang. Gumawa ka ng bahay diyan, huwag nang pirmahan. Pag gumagawa po ng mga proyekto kahit sa bahay o private man, gobyerno, maraming papeles ang pirmahan yan. May mga building permit yan, lahat-lahat. Kukuha ka diyan. Ibig sabihin nyo, wala kayong mga pirma, wala rin project. May mga pirma kayo, may walang project. So tapos ang aksisisihin, nagtuturuan pa? Wala. Naku naman. Yung isa nasa Amerika na. Ewan ko kung babalik pa yun. Di ba? Ewan ko kung babalik pa yun. Judas yun eh. Judas. Oo. Judas yun, Judas. Hulaan nyo kung sino yun. Nasa Amerika ngayon, Judas. Oo. Tigas ng pagmumuka eh. Baka i-claim nyo tong sinasabi ko, siya yan. Ha? Baka saluhin niya. Kung saluhin mo, bugok ka. Ang tawag doon, guilty ka. Di ba? Sabi pa ni Marcoleta, meron din daw personalidad na may kinalaman sa proyekto ang nasa ibang bansa na. Marami pong personalidad dyan. Marami kahit nasa gobyerno, trabaho, empleyado na natural may kakilala ko. Pero hindi naman siya kurakot. Empleyado siya pero mini lang siya, mini contractor lang siya ng mga maliliit na mga bahay,
Hindi niya sideline yun, kumbaga negosyo niya yun. Pero yung iba, sinasabi nila na kontraktor ng gobyerno, nandun mismo tatrabaho mismo sa gobyerno. Hindi politika, hindi artista, ordinaryong empleyado. Diba? Dapat siya imbestigahan eh. Pag ang isang empleyado po ng gobyerno po, handaan nyo basta ito mga criteria, kapag walang negosyo, ang negosyo lang asawa niya, sari-sari store, o kaya may isang shop lang sila ng mga mini shop, o kaya mga appliances shop, kung estimate mo ang kita no, siguro sa isang, may shop sila maliit, siguro ang kita na nun malakas na, ang kita lang nun siguro sa isang araw, o sa isang buwan na lang, kikita ng mga 400,000 to 500,000 yon isang araw, isang buwan. Yung gastos pa, yung pasahod pa, ikaltas mo na. Sige, 500,000 na a month. Ha? Sige, buwan-buwan, ang dami mong gastusin. Pero, titignan mo yung bahay. Daang milyon yung halaga. Saka kukuha ng helicopter. Saka kukuha ng late. Wala ka naman negosyo. Sige nga, bigyan ko kayo ng tip. Diba? O tapos malalaman mo, tatrabaho sa gobyerno, wala, ang trabaho niya lang doon, ang baba ng salary niya. Tanungin mo, ano salary grade niya? Salary grade ano po ako? 14. Sumasahod na ng mga salary grade 14, mga 30 plus. O 50, 40 plus. Ang ganda pa ng sasakyan, milyones pa. Ano ibig sabihin nun? Malalaman mo pala, kontraktor pala siya. Tapos pag tinanong mo, hindi, malinis ang trabaho ko. Kung malinis trabaho mo, konti lang kikitain mo. Bakit? Kasi lahat ng galing mo napunta dun sa ginawa mo. Perfect yung ginawa mo. Hindi perfect yung ginawa. Palpak yung ginawa, nagbabaha, tanggal. Hindi kasi nagbaha kasi kaya ganun eh. Kaya natanggal yung mga bakal, tinangay ng alon, bugo. Walang ganun sinasabi. Walang sinasabi ang karamihan ng dahil sa baha natanggal yung flood control nyo. Nakikita namin na hindi naman nagbabaha pero gumuguho yung flood control. So ibig sabihin, huwag kayong magpalusot ng dahil sa baha. Sisisihin nyo na naman ang baha. Tignan mo ito, climate change na naman. Tao nagtatapon ng basura, kaya nagbabaha. Mali. Nakikita namin yung ginawa. Hindi naman ibig sabihin lumabas dahil doon. Merong Ngayon, nandun sa pinag-iinitan ibang nyo si bansa. Senator Rodante Marcoleta, kahit ako lang mag-isa, kaya ko ipagtanggol basta bungangaan lang Di ba? Kahit sabay-sabay, 1,000, sabay-sabay, debate Pagkatanggol ko si Senator Marcoleta No. Di ba? Ko-cornerin ko kayo. Matalinghagang mga salita. Merong nandun sa ibang bansa. Malay mo, baka umuwi naman sila. Hindi ko naman sinabi na nagtago kusang tumakas. Hindi. Kasi sa informasyon, inahanap nga kung present sila, may nagsasabi nga sa ibang bansa. Yun lang. Sa Lunes ang susunod na pagdinig ng komite ukol sa mga flood control project. Pero ngayon pa lang, dumidistansya na si Majority Floor Leader Senador Joel Villanueva Eto mo, sige, painggan mo natin. at iginiit na wala siyang transaksyon kay dating District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office na si Engineer Henry Alcantara. Pinaplano rin daw niyang magharap ng reklamo laban sa mga nagpapakalat ng mga larawan at video na kasama niya si Alcantara. Ito hindi ko sa pagkatanggol si Joel Villanueva. Alam nyo, ganito lang kasimple yan Anak ito ng isang pastor na si Eddie Villanueva. Isang Jesus is the Lord. Doon muna kayo tumingin. Ako, sa tono ng pananalita niya, sa history niya, matagal na rin ako na sa politika Hindi kayang, ako hindi ko sa pagkatanggol hindi kayang gawin ng Villanueva to. Maniwala kayo sa akin. Hindi siya haharap ng ganito kalakas. Mas pinagbintangan nyo na humaharap araw-araw sa atin, humihiring sa Senado, kesa yung mga nagtatago ayaw umamin. Hindi nyo pinagbibintangan. Mas pinagbibintangan to si Joel Villanueva. Mali yan. Hindi ito kakampihan ni Senator Marcoleta. Kung ito, alam kasi sa Senado kasi alam lahat yan. Ikaw nga, yung kapitbahay mo, chismosa ka, alam mo
Kahit di na nga lumalabas yung kapitbahay mo, alam mo, ikaw na yun, ha? Ito pa kaya, totoo lang, masyado lang na-overwhelm yung mga balita, pati yung mga nasa comment na pagkasama daw sila ni Alcantara. Marami, pag ikaw kasi district engineer at dumalaw sa iyo yung masikat na tao, halimbawa, senador, mataas na presidente, magpapapicture kayo. Marami. Patulad ng kay Isko Moreno dati. May picture si Isko Moreno, saka si, yun siya, yung MPA daw, pinuno, si Gisad na sa Geneva, sa Netherlands. Sino yon? Pangalan ng mama na yun, yung kalbo. Pangalan nun? Si Joma. Si Sir Joma. Magkasama si Isko, nagpicturean. Ba, magkakampi daw si Isko, MPA daw si Isko. Kumakampi daw kay Joma. Mali. Sikat kasi si Isko. Kaya kung sino mang tao na nagpa-picture sa kanya at nagkasala sa batas, huwag niyong isisisi. Nakasama rin siya, sangkot din siya doon. Para si Joel Villanueva. Di ba? Hindi ko sa pinatatanggol to, ha. Hindi aharap sa mga tao to sa Senate. Di ba? Sir, wala kayong transaction with Alcantara? Never. Ano ba yung transaction? District engineer siya. Lahat ng senador, lahat ng secretary na pumunta sa presidente ng Pilipinas nandun nakakasama siya. So, yun ba is an evidence na sangkot? Bakit si Joel lang yung tinuturo? Bibigyan ko kayong lahat ng picture nilang lahat. Bibigyan ko kayong lahat ng video nilang lahat. So, bakit? Bakit ako? Bakit ako? Kasi nagpapagulo sila. Gusto nilang guluhin. Makikita mo sa isang tao kung di sisinungaling eh. Ako, hindi sisinungaling si Joel. Hindi. Tatay nito, pastor, si Eddie Villanueva. Hindi, totoo lang. Hindi nila isasaglak yung kahihiyan nila. O, tama yan, Senator Villanueva, idemanda mo lahat ng mga naninira po sa inyo. Tingnan mo, dinadivert nila sa mga senador. Samantalang yung mga Supreme Crooks, tahimik, wala silang kinalaman, nag-iimbestiga kunwari din. Sinasabihan na si Rodante Marcoleta. Di ba? Walang may kasalanan. Bakit? Nag-iimbestiga lahat eh. Di ba? Wala akong tinutukoy dyan. Ha? Di ba? Tapos i-divert niya sa senador. Pilit nilang ipupukpok sa senador na si Joel Villanueva at iba pa. Wala akong pakialam sa iba, kay Joel tayo. Di ba? Pati kay Bato nga eh. 2016, Anya, Diskaya, panahon ng Duterte mo yan. Digong yan, kasalanan ni Digong yan. Kasalanan ni Digong? Paano yung BBM mo ngayon umamin sa SONA? Di kasalanan din ng BBM mo. Di ba? Senador Bato de la Rosa naman, sinabing lahat ng flood control project sa iba't ibang administrasyon dapat imbestigahan dahil kailangang malaman ng taong bayan kung nagamit ng tama ang buwis nila. Kasunod ito ng pagsabi ng may-ari ng kontraktor ng Alpha and Omega na si Sara Diskaya na pumasok sila sa flood control projects mula noong 2016, panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ng bayan yan eh. Hindi porque Joel Gatero o PRRD i-exempt natin sa investigation. Hindi po pwede yun. Kung gumawa sila ng kulukuhan, kahit na panahon pa ni Pinoy kasi noon pa yan, panahon pa ni Pinoy sila nagkakuha ng mga kontrata sa gobyerno, di ba? Kung meron sila mga ginawang kulukuhan, dapat imbestigahan lahat yan. Para sa GMA, Tama yun. Totoo yun. Imbestigahan lahat dapat. Ito, basahin natin. Basahin natin to kay... Basahin natin to. Yung mga comments sa kanya, basahin natin, ha? Style mo, bulok. Kala mo, dami alam eh. No? Ano ba to? Sandali. Sandali. Okay. Sandali. Magbabasa lang tayo ng comment kasi gusto ng mga tao kasi nagbabasa ng komento para makita din yung balanse. Baka sabihin kasi style mo bulok. Huwag kami, iba na lang boy. Kala mo na talaga nag-imbestiga siya eh. No? Diversion tactics lang to. Tingnan mo, mas pinagbibintangan si Joel Villanueva. Mas pinagbibintangan siya kaysa doon sa mga Crocs. Imagine.
Di ba? Ano yan? Pakinggan natin ang video nito. Pakinggan natin ang video. Pakinggan natin ang video na si Senator Rodante Marcoleta ni Sir Villanueva para matauhan naman yung mga ano dyan. Sabi ni kakasuhan po ni Senator Joel Villanueva yung mga nagpapakalat po sa kanya. Ito na, sandali lang ha. Sandali ha. Konting sandali na lang to. Para masiguro natin, para mapakinggan po ng viewers natin lahat ng hinaing. Mariing itinanggi ni Senator Joel Villanueva ang pagkakaugnay niya sa mga flood control projects na iniimbestigahan ng Senado. Git ng senador, ginagamit lamang siya para ilihis ang atensyon mula sa mga tunay na salarin. Narito ang ulat ni Troy Gomez. Nauugnay si Senator Joel Villanueva sa mga irregularidad sa flood control project. Mariing itinanggi ni Senator Joel Villanueva ang pagkakaugnay niya sa mga flood control projects na iniimbestigahan ng Senado. Git ng senador, ginagamit lamang siya para ilihis ang atensyon mula sa mga tunay na salarin. Narito ang ulat. Totoo yun. Magguwami kayong talino. Nililist lang, tinitira si Joel Villanueva. Sa susunod mo, ang titirahin ito, black propaganda, si Senator Marcoleta. Inumpisa na nga nila nakaraang linggo pa eh. Iniisa-isa lahat. Hindi nyo alam, lahat na nag-iimbestiga, iniisa-isa nila lahat. Binabalikan yung kaso ni Jinggoy. Binabalikan yung kay Marcoleta kahit malinis, pinopropaganda nila. Hindi nyo ba nahalata? Ang sinisising yung senador? Wow! Sino ba nag-ano ng kontrata na yan sa DPWH? Saka mga kontraktor. Di ba yung mga crooks? Ni Troy Gomez. Nauugnay si Senator Joel Villanueva sa mga irregularidad sa flood control projects matapos pangalanan si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara na sangkot umano sa ghost projects. Kumalat pa sa social media ang ilang video at larawan na magkasama umano ang dalawa sa ilang okasyon. For example, yung sinasabi nyo, video, picture, lahat ng official may video at picture sa kanya. Official ho yun eh. Correct. Maging matalino nga kayo. Pag pumunta ka sa DPWH sa Bulacan, si Presidente, mga sekretary, mga senador, lahat meron. Pero bakit ako lang yung sinisingle out? Ayon kay Villanueva, Kasi sir, isa ka sa nag-iimbestiga si sir eh. Tamo, may mga nabasa ako sa puro trolls. Binabakbakan si Senator Joel, puro mga trolls. Ayaw magpakilala, 5 lang ang friend, kagagawa lang. Hindi totoo, nakakita ko, mahigit 50 na. Hindi ko pa alam kung ibang-iba. Binabakbakan siya, sinusunod na si Marcoleta. Ang laman ng balita lagi, ang masama, yung dalawa si Senator Marcoleta at iba pa. Pero ang puring-puri, yung mga tumanda na sa Senado. Oh! Bias tawag doon. ang tanging ugnayan nila ni Alcantara ay pagiging kapwa Bulakenyo at parehong nakadadalo sa mga opisyal na gawain. Ang transaction is, what is transaction? Ano ba yung transaction? District engineer siya. Lahat ng senador, lahat ng sekretary na pumunta sa presidente ng Pilipinas nandun nakakasama siya. So, yun ba is an evidence na sangkot? Bakit si Joel lang yung tinuturo? Mariing itinanggi ng senador na nagpondo siya para sa flood control projects na iniimbestigahan. Ako, sasabihin ko na po sa inyo, pati yung mga nag-spread ng fake news, nag-usap na po kami ng mga lawyers na... Demanda nyo, sir. Demanda nyo. Yung mga nag-spread ng mga hindi lang fake news, sir, yung sinisiraan kayo, sir. Andito kami, sir, suportado namin kayo. Pati ni Senator Marcoleta. Ituloy nyo yung ginagawa nyo pag-iimbestiga para ma-corner sila. Huwag kayo papapito, sir. Demanda nyo, sir. Pero totoo, bakit? Pagbibintangan nyo si Joel Villanueva? Iba, walang ebidensya. Pakita mo yung ebidensya nyo. Yung litrato lang, ebidensya, magkasama sila. Yun lang. Tapos may nabalitaan nila, wala ding ebidensya. Nakikibalita lang sila sa mga balita, sa mga comment section, at sa kunwari, whistleblower, wala mga ebidensya na si Senator Villanueva, may tinangay na pera. Wala, invento lang nila yon. Sige nga.
itong spreading of lies. It's too much. It's too much, and if not ridiculous and preposterous. So we will also file cases against them. Nanindigan si Villan Amo, sa susunod si Erwin Tulfo naman sisiraan nila. Lahat sila. Yung pagka-nitis, pagka-mamamayan Pilipino ni Tulfo, sinisilip din nila. Oh! Kasi nga, ililihis diversion tactics para yung flood control manatili sa kanila yung mga perang makakapal na higit pa sa kasindami ng kwarto ng mga pera. Gusto nila sa kanila lahat yun. Villanueva na dapat papanagutin ang mga tunay na sangkot sa umano'y anomalya sa DPWH sa halip na idawit ang kanyang pangalan. Giit ng senador, handa siyang makipagtulungan sa anumang investigasyon para linisin ang kanyang pangalan at matukoy ang mga tunay na responsable sa Ghost Project. Tama, Sen, Villanueva, nasa likod mo kami. Andiyan si Marcoleta, maglaban tayo. Paglaban natin kung ano yung mali nila. Dinidivert lang po niyan kayo. Di ba? Maraming salamat po sa inyong lahat.